My message for today is spiritual blessings in Christ Jesus. Sabihin nyo nga po, spiritual blessings in Christ Jesus. Sino dito gusto ng blessings? Yan, pag blessings na taas gagay. Diba? Sino dito gusto ng spiritual blessings? Amen. Sino dito alam yung spiritual blessings? Ayan na, pakonti na ng pakonti. Kailangan alam natin ang mga spiritual na pagpapala. May mga material na pagpapala, pero itong mga pagpapala na ito ay pagpapalang mabilis mawala. Mga pagpapala na minsan, kapag hindi maayos ang ating pananaw, hindi maayos yung ating paghawak sa pagpapala, maari itong makasira. Tama po ba? Merong mga tao na pinagpala ng bahay, pinagpala ng kayamanan, ng maraming pera, pero nasira ang buhay. Merong iba, nag-iba ang landas ng buhay. Imbis na umayos, lalong nagloko, lalong naghirap. Ito po ang karaniwan na material na pagpapala na minsan na pwedeng makaapekto sa tao. Akala kasi natin, sa lahat ng panahon, ang kasagutan ng problema natin ay material na pagpapala. Sinasabi natin, Panginoon, kung may pera lang ako, mapabayaran ko na yung lahat ng mga problema ko, yung mga inaalala ko, mission, baon, kung ano-ano mga klaseng bayarin, iniisip mo, magkaroon lang ako nito, Lord. Tapos ng mga problema ko. Pero ang totoo, hindi naman. Tama po ba? Kasi yung ibang tao nga, kahit nga ang daming pera, madami din problema. Diba? Akala nyo ba kapag maraming pera o mayaman, wala ng problema? Hindi po lahat. Sabi nga nila, habang ikaw ay nabubuhay, may problema. Kaya may problema sila kasi buhay din yung mga mayaman. Okay? Kaya lang, minsan ang mga pagpapala na ito, ipinapakita kung anong klaseng tao meron tayo. Sabi nga, ang money, ang pera, para itong salamin. Okay? Ang pera daw ay parang salamin, refleksyon ng pagkatao mo. Kayang ipakita ng pera, kayang ipakita ng pagpapala kung sino ka talaga. Kapag binigyan ka ba ng pagpapala, nagbabago ba ang ugali mo? Ikaw ba ay nagiging mapagmahal, mapagbigay, mapagpatawad, hindi madamot? O ikaw ay nagiging sakim, nagiging gahaman, nagiging mainggitin? Alam niyo po ba na kahit ikaw ay may pera at marami ka pang pera, pwede kang mainggitin ka pa rin? Naalala ko nga lagi yung pinikwento ni Pastora, meron siyang kaibigan na halos hindi niya alam mula nung bata sila hanggang sa lumaki na sila naging professional. Walang ginawa yung kaibigan niya kundi gayahin si Pastora kung ano daw yung kanyang style ng gupit. Yung magpapagupit din ng gano'n na style. O yan na yan, tatawag ng gano'n. Tapos there was a time na hanggang sa lumaki sila, gano'n din ang ugali. Sabi ko, talagang gano'n. Hanggang sa, ang yaman niya na, at, tawag dito, ang yaman niya na, at marami na siyang pera, at may pwede na siyang, yung magkaroon ng sarili niyang influensya. Pero nung nakita pa rin niya si Pastora, tinanong pa rin ko ano yung klase ng gupit, gusto pa rin niyang gayahin. Ibig sabihin, may insecurity siya, at gusto niya, parang iniidolo niya yung tao na yon, at gusto niyang, gayahin ng gayahin. Amen? So may mga ganun tao. Minsan parang laging naiingit at gusto kang sapawan at gusto kang gayahin at ayaw nilang masapawan. Kahit nasa kanila yung mga bagay na nasa kanila na. Okay? Kaya napaka-importante na anuman ang sitwasyon mo, anuman yung kinalalagyan mo sa buhay mo, kailangan alam mo yung mga pagpapala na nararapat sa'yo
sa lahat ng panahon. Alam niyo po ba, ang pagpapala ay may layunin. At ang pagpapala na yan, para ikaw ay ma-focus mo yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesus sa lahat ng oras. Sa kagipitan man or sa kasaganahan. Amen po ba? Amen? Andiyan pa po ba kayo? So ano itong mga spiritual blessings in Christ Jesus? Okay? Kasi may mga spiritual blessings na galing sa kaaway. Okay? Kasi spiritual din yung kaaway eh. Kaya nagbibigay siya ng akala mo spiritual blessing, pero curse pala yun. Okay? Kaya malinaw, spiritual blessings, kanino? Kay Christ Jesus, kay Yesu Cristo, sa ating Panginoong Hesus. Kailangan alam niyo yan. Bakit? Kasi kapag ignorante ang mga Kristiyano sa pagpapala ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay napagnanakawan ng mga bagay na para sa iyo, na ito yung pagpapala na ikagaganda ng buhay mo, ikaaangat mo, magiging marunong ka sa buhay, at hindi ka lalaitin ng kung sino-sinong mga tao dahil pinarurunong ka ng Diyos. Kaya dapat alam mo yung mga pagpapalang ito. Amen? Dahil sa buhay na ito, marami tayong mga pagsubok at lagi nating huwag kalimutan na mayroong parang pagpapala. Kasi minsan sa gitna ng kagipitan, nakakalimutan natin yung mga ibinigay ng Diyos sa atin. At minsan nagiging ungrateful tayo. At pwede tayo mag-complain na, Lord, bakit nangyari sa akin to? Bakit ganito ang buhay ko? Ang tagal-tagal na kitang kilala, bakit ganon? Minsan lumalabas sa bibig ng Kristiyano yan. Nagiging ungrateful doon sa mga pagpapala ng ibigay ng ating Panginoon. Kaya, makinig po kayo ng maigi. At basahin po natin sa Ephesians chapter 1, verse 3 to 10. Siguro sa Tagalog. I have it here in Tagalog and English. But I will read it both. Kasi importante sa atin yung English kasi doon ko kukunin lahat ng pag-aaralan natin. Basahin natin ang sabay-sabay. Read with me. Efeso Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 10. Okay, purihin natin ang Diyos. So, 1, 2, 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa pagpapalitan ng Kristo, ibigay niya espiritual mula sa langit. Bago pa man ng mundo, pinili na tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. dahil sa pag-ibig niya, Noong una pa pinaglalaan niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. ayon na rin ito, Sa kanyang layunin at kalooban. purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. 7. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo o Church, Tinubos tayo ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan tayo pagmauman at pagkunawa para maunawaan ang kanyang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa At ipasan sa kapangyarihan ni Kristo. Hindi na naintindihan? Tagalog ha? Intindihan po ba? Hindi. Hindi masyadong nagkana. Sige, hayaan niya. Basahin ko po sa English. Ephesians 1, 3 to 10. Blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved.
Verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, which He made to abound toward us in all wisdom and prudence, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in Him. What does it mean to be in Christ? Ano ba ang ibig sabihin na tayo ay na kay Kristo? Napaka-importante po yun. Kasi spiritual blessings in Christ Jesus. Para maranasan mo yung pagpapala, dapat ikaw ay na kay Kristo. Ibig sabihin, mayroon kang tunay na relasyon sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may tunay na relasyon sa Diyos. Para mas madali natin maintindihan, nakikita niyo yung drawing. Diba yan ay isang vine at may branches. Next. John 15:5, sabi doon, I am the vine, you are the branches, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Tayo po ay parang mga sanga. May malaking vine, tayo ay sanga. At expected sa sanga na ikaw ay mamunga. Hindi ka mamumunga kung hindi ka nakakonect doon sa vine. Ganun din sa spiritual blessings natin. Kapag tayo ay na kay Kristo, si Kristo po, siya po yan. Tayo yung mga branches na nakakonect doon sa vine. Kaya kailangan tayo po ay may maayos na relasyon kay Kristo. Kasi katulad ng mga sanga, may mga sanga na madaling matanggal. May mga sanga na madaling mawala. Bakit? Dumidisconnect doon sa vine. Kailangan mo ng nutrisyon, kailangan mo ng mga bagay, mga elemento para ikaw ay mamunga. At mangyayari lamang yon kung ikaw ay konektado sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Nakikinig po ba lahat? So what does it mean to be in Christ? Ibig sabihin, we are in Him and He is in us. Kailangan ikaw ay may tunay na relasyon sa Diyos at ang Diyos ay may relasyon sa iyo. Kilala ka ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kailangan magkaroon ka ng oras, panahon, makilala ang Diyos. Nagkaroon po ako ng tunay na relasyon sa Diyos when I was second year high school. Bata pa lang ako, hindi ko naiintindihan. Puro laro lang kami noon sa Sunday school. Pero habang ako po ay lumalaki during my high school days, nagtataka ko ano ba ibig sabihin ng relasyon sa Diyos, tunay na relasyon. Madalas niyo maririnig yan. Simple lang yung tunay na relasyon sa Diyos. Ibig sabihin, kilalang kilala mo ang Diyos. Minsan tayo mga tao, okay na sa atin yung nakilala na natin ang Diyos. Mabait ang Diyos kapag mahal, pag Christmas, ganyan, celebrate yung kapanganakan ni Kristo, kapag Holy Week naman, yung siya ay pinakog. Kapatid, napaka-general ng pagkakilala mo sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, personal mo siyang makilala. Sinasabi ng iba, ang Diyos ay mapagmahal. Naranasan mo ba na personal na minahal ka ng Diyos? Pastor, paano ko mararanasan na ako high school na personal akong mahal ng Diyos? Alam niyo po, nung high school ako, marami din akong insecurities. Kasi medyo maitim eh. Hanggang ngayon naman, maitim pa rin ako eh. Alam mo po,
Dahil sa insecurity ko, gusto ko maging maputi. Kaya naglilikas papaya ako nun. Totoo po. Insecurity ko po yun. Halos naubos na nga lahat ng papaya eh. Kaya nga, di ba, wala nang papaya sa tinola. Puro sayote na lang, di ba? Diba? Siguro isa ako sa mga umubos, kakaano. Hindi naman ako pumuti. Insecurity, lalo na pag mga high school, ganyan, matataas ang mga insecurities. Diba? Magkaroon na ng pimple dito. Hindi mo na. Diba? Hindi ka tulad ngayon, magka-pimple ka lang. Lalagyan mo lang ng sticker na star. Diba? Kung ano na lang ginagawa ng kabataan ngayon, di ba? Diba? Marami tayong mga insecurities. Ano ibig sabihin na pag may insecurity? Minsan nahihiya ka na para bang akala mo walang tatanggap sa iyong tao. Para bang ikahihiya ka ng ibang tao. Kung nakakaranas ka ng ganun, kapatid, pwede mo tanongin ng Lord, Lord, mahal mo kaya ako kahit ganito ako? Kung ikaw man nakakaramdam ka sa ganun sa sarili mo, yun yung pagkakataon na pwede mong patunayan ng Diyos. Kaya dumating ang time nung high school ako, hindi rin nagtagal. Nung nalaman ko ang kanyang salita, namilikha ako ng Diyos na maingat ang kanyang paggawa sa akin. Na ito ang mukha ko, ito ang kulay ng balat ko, ito ako ngayon dahil ito sa Diyos. Ganito ang itsura ko dahil ito ang pagkakalikha sa akin ng Diyos. Nung naintindihan ko yun, siyempre hininto ko na yung bag. Kaya sa bayan, hindi nakatipid na ako. Hindi na ako kailangan bumili. Natutunan kong tanggapin ang sarili ko. At ang mga kasamahan ko, okay naman na, black beauty nga eh. Diba? Minsan, sa mundong ito, kailangan nila ng mga taong katulad ko ng ganitong kulay. Na meron pala ibang tao na kaya akong mahalin sa ganitong kulay ko. Alam niyo ba si Pastora, hindi siya papagod sa ganitong kulay. Gusto nung tisoy. Hindi ko alam kung binago talaga ng Lord yung kanyang mata. Kaya siya na-inlove sa akin. Totoo po, tisoy yung gusto ni Pastora. Hindi naman ako mamula-mula. Pag ako naging mamula-mula, para akong lechon eh. Di ba? Why? Kasi kapag ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos, hindi ka na ma-insecure. Kaya hindi mo lang kilala ang Diyos na magpagmahal, pag Christmas, kapag Holy Week, ganyan siya, yung lumika ng mundo, kailangan maging totoo siya sa'yo. Ano ba yung pinoproblema mo? Ano ba yung inaalaala mo? Tanungin mo ang Diyos, Lord, ito yung feeling ko. Ano po ba ang katotohanan? Feeling ko, Lord, walang nagmamahal sa akin. Feeling ko, Lord, walang may gusto sa akin. Feeling ko, Lord, parang sinisiksik ko lang yung sarili ko, nahihiya ako, hindi ako makapag-participate, hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil sa ganito. Alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Kapag wala kang pera, namumroblema ka, huwag kang iisip ka agad ng mangungutang ka sa classmate mo kung kanino ano. Subukan mo ang Diyos. Patunayan mo ang Diyos ay makagbigay. Amen? Yun ay personal. Kaya masasabi mo sa buhay mo, yes, mapagbigay ang Diyos. Kasi one time, humingi ako sa Kanya. Sinubukan ko ang Diyos. Pagkakataong wala ako. Pero lumapit ako sa Kanya. Amen? Personal. Sa lahat ng pagkakataon, subukan mo ang Diyos. At ito ang ibig sabihin na may personal kang relasyon sa Diyos. Amen? Sa lahat ng pagkakataon ng problema, sitwasyon, totoo ang Diyos. Patutunayan niya ang sarili niya. Huwag ka lang gumaya sa mga sabi-sabi na, ganito si Lord, ganito si Lord. Nagpapagaling si Lord. Kailan ka pinagaling ni Lord? Nagpapagaling siya ng may sakit. Nung may sakit ka ba, nilapit mo ba sa Lord? Ano mang pangangailangan natin, lumapit tayo sa Diyos. At mas lalong patutunayan ng Diyos kung sino siya sa buhay. Amen? That's what personal relationship with the Lord means. Amen? Kagaya ni
Paul, alam niyo po nung sinulat niya itong Ephesians, he is in prison po. Siya po ay nakakulong. Being in prison, Paul could have been full of self-pity and complaints because the situation was tough. But he didn't complain. On the contrary, he was full of thanksgiving. Alam niyo, sinusulat niya itong Ephesians na to, sa umpisa pa lang, talagang, punong-puno siya ng kasiyahan at thanksgiving. Pero sinusulat niya to, nasa kulungan po siya. Sinong manunulat ang natutuwa? Di ba? Para sulatan yung mga tao, para i-encourage. Kung meron mga kailangan encouragement, di ba dapat si Paul, kasi ako yung nakakulong dito, encourage nyo naman ako. Hindi. Dahil alam ni Paul, kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran, kilalang kilala niya. May personal siyang relasyon. At alam niya yung dala-dala niyang pagpapala o yung pagpapala na meron siya kay Kristo, kaya nagagawa niyang magsulat at i-encourage ang mga tiga-Epeso. Sipin mo yung nakakulong ka na, pero ikaw pa yung mag-encourage. Kaya niyo yan, patuloy kayo. Siya pa yung nagsasabi ng ganon. Saan hinuhugot ni Pablo yung ganong klaseng lakas? God's blessings are God's grace and they are a source of peace. Even if we have all the human and material blessings that we could want or imagine, if we do not have God's blessings, we cannot be really satisfied, and in the end, we have no peace. Yun ang importante dito po eh. Yung pagpapala na galing sa Diyos. Dahil yung pagpapala na yan, yan ang magbibigay ng kapayapaan sa sitwasyon mo. Yan ang magbibigay ng kapayapaan sa mga problema mo. Amen po ba? Kaya alam ni Pablo, kahit nakakulong siya, hindi siya natitinag, hindi siya napapahinto. At mas lalo pa siya nag-i-encourage ng ibang tao, ng mga ibang mananampalataya. Patuloy ka. Sige lang, mga taga-Ephesians, patuloy kayong manalangin, patuloy kayong magpasalamat sa Panginoon. Amen? So ano ba ito mga spiritual blessings na atin na dapat natatanggap or alam pag tayo ay na kay Kristo na? Number 1, chosen in Christ. Sabihin niyo nga po, chosen in Christ. Ephesians 1:4, just as He chose us in Him before the foundation of the world. Pinili niya tayo bago niya palikhain itong pundasyon ng mundong ito. Bago niya likhain itong mundo na ito, pinili ka na. Ano ibig sabihin ng pastor? Hindi pa ako nililikha. Tama, hindi ka pa nililikha. Pinili ka na. Hindi ka pa nabubuhay dito sa mundong ito. Nasa isip ka na ng Diyos at pinili ka na niya. Ganun ka powerful ang Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos. Kaya kailangan alam mo na hindi ka nabubuhay para lang sa sarili mo. Bago pa nilikha ang mundo, bago pa si Adan at saka si Eva at yung mga pangyayari dito sa mundong ito, ang ganda ng unang disenyo ng ating Diyos sa mundo. Si Adam at saka si Eve, and then the garden, humayo kayo, magpakarami, pero nasira dahil sila ay nahulog sa kasalanan. Pero kahit mula noon, alam na ng Diyos yun, bago pa mangyari, may plano na ang Diyos. At sa plano na yun, sinama ka niya, pinili ka niya, para maisa katuparan yung plano yun, yung magandang plano yun, na iligtas ka at ilapit kayo sa Diyos. Para hindi tayo habang buhay na malayo sa Kanya. Amen? Hindi ba pagpapala yun na pinili ka ng Diyos? Minsan na kapag, di ba, sa raffle, di ba, pag Christmas party, gusto natin, sana mapili yung pangalan ko. Sana mapili yung ko. Di ba? Gusto natin yan, lalo na pag grand prize dito, sinong ganon? Di ba, yung pag magra-raffle, pag gusto mapili yung kanilang pangalan,
Sino dito ang ano? Gusto yung gano'n, pag-raffle, pag-grand prize, sa kanya mapunta yung grand prize. Ha? Di ba? Gusto niya yung mapunta sa kanya yung grand prize. Ganon yung pagpili sa atin. Alam mo yung feeling na, uy, ako, yes, ako. Amen po ba? Diyan pa po ba kayo? Amen. You are chosen in Christ. We were not holy and blameless when He chose us. Isipin mo kung paano kataat pinili ng Diyos. Di ba kung ang Diyos ang pipili, edi pipiliin niya. Sino yung pinakamabuti? Sino yung pinakamabait, pinakabanal? Di ba hindi ka ng Diyos eh. Pinili ka niya kahit ikaw ay makasalanan. Ganun ang kamahal ng Diyos. Pinili ka niya. Amen? We are not holy and blameless now, kahit hanggang ngayon. Yet God chose us in Christ. Through Christ, He is working to make us holy and blameless. He chose us to participate in His great plan to bring all people to Himself. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po yan sa nakikita doon sa pinaka-mabait, pinaka-banal. Hindi po kasi wala namang talagang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, pinili kita na para ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. At kapag pinili mo ang Diyos, ikaw ay pananatilihin niyang malinis. Sa tuwing ikaw ay lalaki. Amen? Pinili ka ng Diyos. Ang tanong kapatid, magpapapili ka ba? Kapag pinili ka ba ng Diyos, sasagot ka ba na, Lord, nandito po ako. Amen? Kapag pinili ka ng Diyos, huwag ka nang umarte, kapatid. Dahil wala sa atin, ni isa dito sa atin, ang perfecto or banal. None of us here are blameless. But because God chose you, that's a great spiritual blessing. Kaya every time nafe-feel mo may insecurity ka, may problema ka, na feeling mo pinagbagsakan ka ng lahat ng problema, tandaan mo, may plano ang Diyos. At pinili ka niya doon sa magandang plano niya. Hindi ka iniwan ng Diyos dahil iniisip ka ng Diyos at pinili ka niya para magawa may sa katuparan ng mga plano ito. Amen? Number 2, we are predestined in Christ. Tayo po ay itinadhana. Hindi lang tayo nilikha. Nakatadhana. Nakasulat na. Naniniwala ba kayo na ang buhay nyo ay may itinadhana na ng Diyos? Wala ka nang gagawin, kapatid, kundi lakarin nun. Magtiwala ka at lumakad ka. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong plano, pero wala sa plano ng Diyos. Kaya maraming Kristiyano naglalakad. Sarili nilang pag-iisip, ito, pili mo kasi ito maganda. Laging ganun maganda, pero ang tanong, yan na ang plano ng Diyos. Yan ba ang sinasabi ng Diyos? Kaya ang buhay nila ay hindi umaayos. Pabalik-balik na lang sa ganung problema. Bakit? Hindi sinasaliksik ang plano ng Diyos. Kasi nakatadhana na, kapatid. Meron na. Itinadhana ka na. At yung pagtadhana sa iyo ay napakaganda. Hindi ginusto ng Diyos na ikaw, ang buhay mo ay masayang, mawala, masira. Hindi. Kaya kapag pinili tayo ng Diyos at tayo nagpapili sa Kanya at tayo sumang-ayon, Lord, alam ko may layunin ka, itinadhana mo pa sa mga magagandang bagay. Lord, gamitin mo ang buhay ko. At susunod ako ayon sa iyong kaparaanan, hindi yung sa sarili natin kaparaanan. Minsan kasi tayo, mga tao, kung saan may magandang opportunity, doon tayo. Doon tayo. Uy, sabi doon maganda dito, doon tayo. Sunod ka na sunod kung saan may maganda, hanggang sa naligaw ka na. Yung pala, hindi pala yun yung plano ng Diyos. Sunod ka na sunod, kung kanina dito ka sumusunod. Feeling mo maganda dito, sige dito ako. Tapos pagpangit na dito sa trabaho na to, doon naman may maganda,
sa bago. Gusto ng Diyos tayo po ay lumago sa pananampalataya natin. Lumago tayo sa mga desisyon natin. Hindi yung tayo, yung Kristiyano na pawarde-warde, Kristiyano hindi alam kung saan pupunta. Alam mo kung ano yung buhay mo, kapatid. Lalo na kayong mga high school, maaaring pag ginanong ko kayo, karaniwan ng mga dilema ng mga high school, hindi nila alam kung anong titake nila course. Diba? Sa problema niya yan eh. Ano bang course ang ano ko? Good course? Tama po ba? Pag may mga bagay na nakakalito, lalong-lalo na kung importanteng desisyon, manalangin ka, kapatid. Lumapit ka sa Diyos dahil siya ang may hawak ng layunin mo. Nakatadhana ka na sa kamay ng Diyos. Kaya lumapit ka sa kamay ng Diyos. Amen? At doon mo makikita yung napakagandang tadhana niya. Ephesians 1:5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Tayo po ay talagang inampun. Ibig sabihin, tayo ay inampun para magkaroon ng karapatan upang tayo ay tawaging anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Adoption as sons and daughter is God's grace. Kapag tayo po ay kasama na kapag tayo po ay nandoon na meron na tayong right standing, ikaw ay anak na ng Diyos. Ibig sabihin, may karapatan ka na sa kayamanan ng Diyos. Di ba? Alam nga naman yung mga ari-arian ko dito sa loob ng bahay, ipagkatiwala ko dun sa kapitbahay ko. Pag ako ay tumanda na ay namatay, hindi ko ibibigay sa mga kapitbahay ko kung kanino man. Kanino ko ibibigay? Sa mga anak ko. Ganon din ang Diyos. Kapag ikaw ay ginawa niyang anak, sinama ka niya. Kasi yun ang destiny. Nakatadhana ka para ka maging anak niya. Kasi gusto niya, makasama ka niya sa kaharian at maranasan mo yung kasaganaan sa kaharian ng Diyos. Dahil ikaw ay tagapagmana kay Kristo, ikaw ay tagapamahala ng kayamanan ni Kristo. Amen? Dapat doon kayo excited pag amen. Di ba? Kasi ikaw ay tagapagmana, tagapamahala ng kaharian ng Diyos. Hindi niyo ba gusto yun? Gusto ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanyang kaharian. Kaya gusto ng Diyos maayos ang iyong relasyon sa Kanya. Amen? You are predestined. Tinadhana ka kay Kristo. Number 3, you are redeemed in Christ. Tinubos ka kay Kristo. Ephesians 1:6-7. To the praise, to the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. God purchased us with the blood of Jesus, freeing us from our sinful way of life. Tinubos ka ni Kristo. Tinubos ka ng Kanyang buhay, ng Kanyang banal na dugo. Saan? Tinubos niya tayo sa kasalanan. Ang kasalanan ko ay, ang consequence ko na, ang kabayaran nun ay kamatayan. Yung mapahiwalay tayo sa Diyos ng tuluyan, yun po yun. Pero ayaw mangyari ng Diyos. Tinubos niya tayo doon upang hindi tayo maging alipin ng kasalanan. Para hindi tayo gumawa ng mga kasalanan sa buhay na ito. Kaya pinapaalalahanan sa atin ng Diyos sa tuwing tayo may problema, sa tuwing tayo ay nagigipit, minsan ang tao gumagawa ng kasalanan. Kapag na mo problema, nagkakaroon ng kagipitan, nakakagawa ng mga bagay na hindi maganda. Tama po ba? Minsan nakakalimutan ng Diyos. Tandaan nyo na
na tinubos ka ni Kristo. Tinubos ka niya ng banal na dugo. Kaya napaka-importante na malaman mo na ang Diyos, ibinigay niya ang bugtong na anak niya. Sinakripisyo niya para sa iyo. Para hindi ka malugmok dyan sa kasalanan na ginagawa mo. At gusto niya magsisi ka dyan sa kasalanan mo, talikuran mo, at lumakad ka ng may kabanalan. Kasi once and for all, tinubos tayo ng ating Diyos doon sa bagay na yun. Amen? Dahil ang kasalanan walang gagawin kundi sirain ang buhay mo. Ang kasalanan walang gagawin kundi pag nakawang ka, sirain ang buhay mo. Patayin ka. Kaya kapag nalaman mo na ito ay isang pagpapala na mula sa Diyos, na tinubos ako ni Kristo na kanyang banal na dugo, Lord, salamat. Salamat dahil binago mo ako. Salamat dahil tinanggal mo ako doon sa kasalanan mo yun. Dahil gusto ng Diyos na nababago ang buhay natin. 1 Peter 1:18-19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Hindi tayo tinubos ng basta-basta lamang ng ginto o kung ano pa mang bagay dito sa mundo, mamahaling mga bato. Hindi po. Tayo po ay tinubos ng banal na dugo ni Kristo. Huwag po natin i-devalue yung bagay na ginawa sa atin ni Kristo. Huwag tayong tatalikod sa pananampalataya natin. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Dahil the time na gagawin mo yung mga bagay na hindi maganda, mga kasalanan na yon, it will remind you na, Lord, pinalaya mo na ako dito sa kasalanan na to. Pinalaya mo na ako dito sa kasalanan na ito. Kaya hindi maaari na ako ay babalik at babalik at babalik sa dati kong kasalanan. Kaya kailangan ng buhay ng Kristiyano ay gumaganda, ng gumaganda, ng gumaganda. Amen? Parang ayaw yung gumaganda yung buhay niyo. Amen? Gumaganda. Kasi ang kasalanan, sinisira, ng sinisira, ng sinisira, ng sinisira ang buhay mo. Kaya kailangan alamin mo, kapatid, ano yung mga kasalanan sa buhay mo na kailangan na mawala kasi tinubos ka na ng ating Panginoon. Amen? You are redeemed. Sabi mo nga sa katabi mo, you are redeemed. You are redeemed. And number 4, you are forgiven in Christ. Ikaw ay pinatawad ni Kristo. Sabihin mo nga, pinatawad. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of grace, which He made abound toward us in all wisdom and prudence. Forgiveness is a spiritual blessing that brings peace. Sabi nga ni David sa isang kanta niya, Psalm 32, blessed is whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Pinagpala ang mga taong pinatawad. Amen? Pinagpala ang mga taong pinatawad. Kasi kapag hindi ka pinatawad, ano ang tingin sa'yo? Kaaway. Sino lang ba ang hindi nagpapatawad? Kaaway. Di ba? Kaya nga may tatanong si Satan kaya? Nilikha ng Diyos? Pwede kaya siyang Pwede kaya siyang yung humingi ng tawad? Di ba? Minsan may mga ganun tanong ng tao eh. Pero hindi niya magawa because of pride. Kasi ganun ang kaaway eh. Or minsan ganun ang tao. Bakit hindi ka marunong magpatawad? Meron ka kasing pride na nandiyan dyan sa puso mo. Na gusto mong makitang masaktan ng ibang tao, wag lang ikaw. Pero ang totoo nun, kinukulong mo lang ang sarili mo.
kapag hindi ka nagpapatawad. Kaya gusto ng Diyos, every time na maalalahanin natin na tayo po ay unang-unang pinatawad ng Diyos. Tayo na may mas malaking kasalanan sa Kanya, siya pa mismo ang nagpatawad sa atin. Amen? Kailangan mo lang lumapit sa Kanya. Lord, forgive me. And thank you for that forgiveness. Huwag mong sayangin yung kapatawaran ng Diyos na ibinigay niya sa'yo. Pinatawad ka niya kasi gusto niya umayos ang buhay mo at magkaroon ng kapayapaan ang buhay mo. Amen po ba? Amen. Sinong gusto ditong he is forgiven in Christ? And last one is hope in Christ. Ephesians chapter 1 verse 9 to 10. Having made known to us the mystery of His will according to His good pleasure which He purposed in Himself, that in the dispensation of the fullness of the times He might gather together in one all things in Christ, both we are in heaven and which are on earth in Him. Our hope is in Christ who saves us by His Gospels and gives us the Holy Spirit as a deposit guaranteeing our inheritance in heaven. Isa sa mga pagpapala ay yung pag-asa. Pinili ka ng Diyos, tinadhana ka niya sa magandang layunin, tinubos ka niya sa kamay ng kaaway, pinatawad ang mga kasalanan mo. At higit sa lahat, binigyan ka niya ng magandang pag-asa. Na habang nabubuhay ka dito, sinabi ng Diyos, darating ang panahon, mawala ka dito sa mundong ito, kasama mo ang Diyos. Pero habang nabubuhay ka dito, sinabi ng Diyos, kasama mo ako. Amen? Kaya niya ibinigay ang banal na Espiritu. Yun ang nagagarantiya sa atin. He is the one who sealed us. The Holy Spirit. The Spirit of God in us. Kasama natin siya. Heaven on earth. Kasama natin dito sa mundong ito. May katiyakan tayo. Habang nabubuhay dito, kasama natin ang Diyos. Nagagawa natin ang layunin ng Diyos. Ipamalita yung magandang balita. Maraming tao pa ang madala natin kay Kristo. At darating ang panahon, mawawala tayo. Kasama pa rin natin ang Diyos. Amen. Napakagandang pangako. Napakagandang pag-asa. Ngayon pa lang kasama mo na ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala, anak. Gawin mo ang dapat mong gawin sa kaharian ko. Dahil pagdating doon, kasama mo pa rin ako. I am your great reward. Jesus is your great reward. Jesus is your great reward. Amen. Kaya itong mga pagpapala na ito, sabi ni Pablo, kahit ako'y nasa kulungan, alam kong pinili ako ng Diyos. Alam kong itinadhana ako ng Diyos. Alam kong tinubos ako ng Diyos. At pinatawad ako ng Diyos. At meron akong pag-asang tinitignan. Hindi lamang dito sa isang sitwasyon ko na nasa kulungan. Aring kagaya ka ni Pablo, meron ka mga problema, mga sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin mo. Pero sinasabi sa iyo ng Diyos, kapatid, pinili ka niya. Tinadhana ka niya. Inubos ka niya sa kaaway. Pinatawad ang mga kasalanan mo at binigyan ka ng magandang pag-asa ng Diyos. Amen? These are all spiritual blessings in Christ. Kay Kristo, lubos ang pagpapala ng Diyos. As we end, God bless us by choosing us, predestining us as sons, redeeming us from sin, forgiving us from that sin, and giving us hope in the heavenly realm. Amen? Napakasarap na alam mo na sa langit ka mapupunta. Napakasarap na malaman mo na, Lord, secured ako. Kailanman, hindi ako may insecure. Maaring marami akong problema, maraming challenges.
Pero ang importante, kasama mo ako. At kasama kita. Amen? Let me just all stand right now.